Welcome to Tugon sa Malayalam Series! So, ngayon meron akong kasama at ipapakilala ko muna siya bago ko introduce sa inyo yung magiging content natin for today's video. So, tanungin muna natin kung ano yung nationality niya. Annyeong! Koreana ba siya? Ni hao! Chinese! Moshi-moshi Ohio! Japanese! Bonjour! French? Pero ano ba talaga, what is your nationality? Hi guys! Actually, I'm 1/4 Chinese po. 1/4 Chinese. Pinay po, Pinay. Pinay, ano bang, bakit 1/4 Chinese? Kasi yung grandfather po namin is Chinese and then yung lola namin is Pinay. So yun, si Papa half. So pagdating sa amin, 1/4 na lang. Okay, pero kitang-kita sa itsura niya, no, parang hindi 1/4 lang nakuha niya sa pagiging Chinese niya. So, siya po ay ikaw na magpakilala. I'm Sarah C. Yan, Sarah. Kamag-anak mo ba si Sa mga nagtatanong dyan, sige, tag niyo lang ako, may libre kayong coupon sa SM. Joke lang guys! Ayan, pala nitong kasama. Anyway, ayan, si Sarah ay, siya Hi, yung guys. talagang vlogger dito. I-follow niyo rin pala ang kanyang YouTube channel. So, siya yung nag-encourage sa akin na i-pursue itong pag-vlog. At siya ay kasama ko sa church. Siya ay part din ng worship team, which is, siya ay pianist namin. So, kaya sobrang close ko to. Ayan. Sobrang close. Ayan. So, ang content natin ngayon ay meron akong mga tinanong na mga tao na kung saan ay nag-ask ako kung pwede ba silang mag-share ng kanilang testimony about sa prayer life nila. So, yan. Di ba yung title natin is Tugon sa Panalangin Series? So, naisipan namin na mag-share ng mga testimonies na kung ano ba yung mga naging sagot ni Lord sa prayer ng bawat isa. So, to start the video, so mag-share kami ng personal experiences namin regarding dun sa mga naging prayers namin na sinagot ni Lord. Yes. So, which is, kung napanood niyo sa mga previous videos ni Ate KG, yung nilaunch naming song niya, which is Tugon sa Panalangin. So, to start, sino ba? Bato pa topic. Bato! Topic! Alam! Oo, nanalo. So, ikaw na lang. Okay, so ang isi-share ko, di ba, dun sa song is may tatlong possible na Yes. response si Lord sa Yes. prayer natin. Which is yes, No, at saka wait ka lang. So, siguro ang isi-share ko is yung experience ko or yung naging response ni Lord sa isa sa mga prayer ko, which is, ang naging response niya ay oo. Yan. Wow, yes, answered prayer pala. Yes, So, yes, excited ito. na kaming marinig yan. Oh, actually, marami naman din akong prayers na, meron din namang mga prayers na naging no ang response ni Lord at wait pa rin. Pero ang gusto ko nalang i-share is ang sagot ni Lord sa akin is yes. So, ito ay prayer ko nung ako ay first year college. Oh, matagal na pala to. Matagal na. Oo, so, throwback. Oo, throwback. So, yun kasi hindi ko talaga makakalimutan yung prayer ko na yun kasi yun yung nagbigay ng malaking impact. And hanggang ngayon, kumbaga, nararanasan ko pa yung bunga ng prayer na yun. So, yung prayer ko na yun ay noong ako ay first year college. Ako ay nag-aral sa PUP, Santa Maria, Bulacan Campus. At ang kinuha ko ng course is BSCE or Bachelor of Science in Civil Engineering. So, ako ay under probation nung time na yun. So, ano pang ibig sabihin nun? Na, Under probation. Bakit may ganun? Ano ba yun, kasi sa totoo lang, mataas yung standard ng civil engineering that time. Eh, yung grades ko naman nung high school, pasok siya. Kaya lang, konting-konti na lang. Kumbaga, merong, may, yung score natin nun sa PUPSET, sa PUPSET, na hindi umabot dun sa, ito ba yung sa mismong exam? oo, sa exam. Okay. So, kaya naging under probation ako nung time na yun. Itong, yung course kasi na civil engineering is hindi
ito yung first choice ko. Ang first choice ko talaga nun is, mass communication. And wala naman kasing offer na ganong course dito sa atin, sa PUP Santa Maria. And since ang daddy ko ay isang civil engineer, and at the same time, nasa academe din siya nun, so in-encourage niya ako na baka gusto kong kunin yung course na civil engineering kasi nga hindi na ako mahihirapan sa resources at saka nandyan na si daddy para mag-guide sa akin. So, ayun, kumbaga basta tinry ko lang din. And ayun, nakapasok naman ako sa PUP pero under probation nga ako. And nagkaroon na ako ng ganitong prayer nung magbibigayan na ng grades, class card. Class card pa kami noon. So gaano mo ba katagal pinag-pray yun? Yung prayer na maalis yung probation? Actually, hindi naman dun sa pag-alis ng probation eh. Ang naging prayer ko noon is malaman ko kung ano talaga yung will ni Lord sa buhay ko. Kasi nga, ang sabi ko nun sa prayer ko na, Lord, kung ito yung Lord yung will mo, nawa makapagpatuloy ako dito sa course na to. Kumbaga, ang maintaining grade ko dapat nun ay 2.5. So, wala kami dapat na maging grades na below 2.5. So, ang iniintay mong maging confirmation ni Lord sa prayer mo na yung grade mo ay ma-meet yung... Oo, yung nire-required na... So, pag yun ay na-meet, ibig sabihin nun, yun yung will ni Lord na... Will ni Lord na ituloy ko itong BSCE. So, yun talaga, nag-pray ako yun yung parang matinding prayer ko yun nung time na yun. Kasi talagang umiyak ako, talagang lumuhod ako. Na ako lang syempre, doon lang sa kwarto. So, yun, sabi ko, Lord, dalangin ko na kung kalooban mo, Panginoon, na magtuloy ako dito sa course na to, ay nawa po yung mga matanggap kong grade is above 2.5 at makapagtuloy ako. Pero Lord, kung hindi mo naman kalooban, nawa Lord, ay maalis na ako. Kumbaga, bigyan ako ni Lord or i-allow ni Lord na magkaroon ako ng grade na below 2.5 para mapunta ako dun sa course na will niya para sa amin. Pero syempre, that time, gusto ko na rin talaga ding i-pursue yung civil engineering na course kasi doon na rin ako, nagkaroon na rin ako ng mga friends, naging komportable na rin ako sa mga classmates ko, and nakita ko rin na gusto ko rin naman yung course na to, yung civil engineering that time. So, ano nangyari? Okay. So, edi yun, talagang pinag-pray ko sa Panginoon. Sabi ko, kumbaga yung ang prayer ko, kahit naman hanggang ngayon pag nagpe-pray ako, sinasabi ko kay Lord yung gusto ko na mangyari, pero still, ina-acknowledge ko kung ano yung will niya para sa akin. Kumbaga, humingi ka rin ng signs. Signs. Kasi syempre gusto ko rin talaga na doon ako mapapunta sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. At yun nga, nung after ko mag-pray at nagbigayan na ng class card, ang pataas ng grade ko. So, parang wala nga yata akong 2.5, parang above 2.5 yung mga grade ko nung time na yon. So, sabi ko, Lord, will mo to. At kiniklaim ko yon. Kaya, nung tinugod na ni Lord yung prayer ko na yon, wala na akong doubt. Talagang sabi ko, itutuloy ko itong aking journey as aspiring civil engineer. Civil engineer ako that time. And hindi naman din ako binigo ng Panginoon. Nakagraduate ako on time. Wala akong mga naging, kumbaga, hindi ko naranasan na bumagsak or ano pa man. At nung nag-take ako ng board exam, ayun, nakapasa ako. So, ito talaga yung will ng Panginoon. So, hanggang ngayon, ayun nga, dahil dun sa prayer ko na yun, nag-ask ako ng kung ano yung will ng Panginoon sa akin. Hanggang ngayon, kumbaga, yung bunga ng prayer na yun is naririp ko hanggang ngayon. Kasi civil engineer na ako. Ayun, isang major life event pala yun. Yes, Sinagot yes. ni Lord, napakagandang testimony yun, ano? So,
Ako naman, siguro ang isi-share ko naman dun sa yes, no, and wait. Sa akin naman siguro yung wait. So, bilang ako ay isang professional na din, tapos na din ng studies, and ayun, ang course ko kasi is BHM, Bachelor of Science in Hospitality Management, commonly known as HRM siya. So, nagtrabaho muna ako sa hotel, and then, ayun, yung mga kasamahan ko sa church din yung nag-suggest na bakit hindi ko i-try na mag-apply sa barko, ganyan. And then sila pastor din, may nagbibigay din sila sa akin ng idea na i-try. Sa loob-loob ko kasi parang ayaw akong ibang bansa, ayaw akong umalis. Kasi syempre, ikaw ba naman malayo sa family mo, parang sino ba may gusto nun, di ba? So, ayun, ang naging prayer ko naman nun, kasi yung process nung pag-a-apply sa barko, sobrang hirap. Ang dami mong aasikasuhin na mga requirements, trainings, ayun. So, pagkatapos ko kasing magkuha ng experience, nag-work muna ako sa hotel, then nag-training na ako nun. Then after nung training ko, yun na yun. Doon na nag-start yung... Nag-training ako para makuha yung mga requirements. Then doon na nag-start yung prayer ko na, Lord, kung kalooban mo na makasampa ako ng barko at makapagtrabaho on board sa cruise ship, passenger ship, ay ikaw yung magbigay sa akin ng company kung saan ako mag-a-apply. And then, ayun, na ikaw yung mag-lead sa akin doon kung saan ako mag-a-apply, sino ba yung mga lalapitan kong tao, paano, ganun. Tapos, ayun, patuloy lang kami nag-pray nun. Naalala ko pa yun na lagi din ako kumatin na may prayer meeting kasi kami sa church din. Lagi ko yung prayer request na, ayun, na makasampa ng barko. Natapos ako ng training, nag-start ako ng training January, natapos na, January 2019, then natapos siya ng April 2019. So, from April hanggang August, yun yung naging prayer ko. So, ayun, medyo matagal-tagal din yung waiting period kasi yung iba, dahil may mga banger sila, mabilis na nakakaalis. Yung iba, di ko alam kung bakit ang bibilis nila nakakaalis. Siyempre, nagkakaroon na rin ako ng doubt na, paano ba itong yung ginawa ko, may pupuntahan ba to? Pero yun nga, yung naging prayer ko na, Lord, na po, kung kalooban mo na makasampa ako ng barko, yun, magbigay po kayo, mag-open kayo ng opportunity kung saan ako makakasakay na barko, yun. Tapos, ayun nga, hanggang sa dumating yung August, ayun, nakaalis po ako sa... May tanong lang ako, dun sa waiting period na sitwasyon, ano yung mga na-realize mo? At ano yung mga, kumbaga, pina-realize sa'yo ng Panginoon habang nandun ka sa waiting period? Yung sa waiting period na yun, medyo may confusion sa akin na baka pwedeng no na yung sagot ni Lord na, no, hindi ka aalis, dito ka lang sa Pilipinas. Or, yun nga, wait, no or wait lang yung nasa isip ko kasi kung yes yan, agad-agad yung nakaalis na ako eh. So yun, naglalaro sa isip ko, paano kaya kung no to? Paano kung malalaman kung no pala yung sagot sa akin ni Lord? Lalaman ko siyang wait dahil kapag no pala, may mga hadlang. Gagawa si Lord ng paraan para hadlangan ka na hindi ka makaalis. Kagaya na kumari, naglakad ako ng requirements. May medical. Doon pa lang sa medical, magkakaroon na ng mga findings na lahat ng nilalakad ko is magkakaroon siya ng hadlang para hindi ako matuloy. Nung nag-aasikaso naman ako, nag-training ako, nag-medical ako, clear lahat wala akong naging problem. So, yun nga, naisip ko na baka wait ni Lord yun. So, habang nag-iintay ako, ang realizations ko nun, na habang nag-iintay ka, na pumapasok sa isip ko kasi yung kanta na, yung While I'm Waiting. Yung patuloy lang tayo maglingkod kay Lord, na habang may iniintay ka na, ayun, serve ka lang sa Kanya na, yun, patuloy ka lang na mag-pray, isip mo lang yung Word of God, and then, darating din talaga yung perfect timing. Papasok na naman yung kanta ni Ate KG, di ba? God's perfect timing. So, masasabi kong perfect timing din talaga yun na dumating yung August. Kasi siguro biglang-biglang sumampa ako doon. Ang nangyari nun, wala akong mga baong Word of God na to, kasi walang Christian church dun sa barko eh. So yun, malaking tulong talaga yun na nakapag-prayer meeting, may mga Bible study, so yun. Naalala ko noon, nung bago kang sampa noon, di ba magka-chat tayo palagi? Umiiyak nga ako. Kasi, pero kung di dahil sa yun, naging foundation ko na nakaka-attend ng mga gawain ng Panginoon siguro baka tumalon ako sa barko. Ang dami kayo mga stories ganun. No joke guys, meron talaga mga nagsusuicide. Kaya kami may psychology test para makita yung kalagayan ng isip mo. Kung kaya mo bang tumagal sa barko ng 8 months or 9 months nang hindi mo nakikita yung family mo, isolated ka, nandun ka lang sa loob. Tapos,
dagat pa, no? Oo, Baga, parang mabubuang kayo kasi tubig lang talaga nakikita mo, kaya yun. pagka naho-homesick ka, Oo, wala yun. kang ibang mapupunta. Yun. Kaya ngayon nga, advice din sa amin nung bago kami sumapa na laging continuous communication sa family. And of course, yung continuous pa rin sa pakikipag-usap kay Lord through prayer and then yung pagbabasa ng Word of God. So yun, yun yung major life event ko na wait. Wow! So, thank you sa pag-share. Yes. So, minsan ganun no? At ganun talaga ang Panginoon. Talaga meron siyang great purpose kung bakit niya inaalaw na maranasan natin itong mga bagay na to. So, Ayun. Ayun, after nga namin, ayun, nakapag-share na nga kami ng mga personal experiences namin. Meron din kaming mga may tinanong din kami or naghingi din kami ng testimony Yes. sa iba naming mga ka-churchmate. At meron ngang isa na nag-response Yes. agad or nag-respond agad dun sa foreigner amin. din to. Oo, foreigner din. Actually, nasa Japan siya. Kaya through text na lang and through message na lang niya, ipinaabot yung kanyang testimony. Yes. Na kung saan isi-share din namin sa inyo ngayon. So, pakinggan nyo na lang yung narration. So yan. There was this season in my life na naranasan ko yung answers na no, wait, and yes ng Lord. Nasa college ako nung namatay si Papa na only source of living namin ni Mama. Meron man kaming maliit na negosyo, hindi yun sapat to finance our needs. I prayed sa Lord na dalhin niya ako sa Japan para bukod sa madalo ko yung pinaglilibingan ni Papa, ay para makuha din namin yung mga natitirang ari-arian niya. I had this thought na it will help us ni Mama sa pinagdadaanan namin na financial struggle. However, iba ang sagot ng Lord. It was a no. For almost 3 years, all the plans and hard work we did para makapunta ako sa Japan, hindi naging way para makaalis ako. Kinailangan kong huminto ng college para mag-work, and that was my waiting season. He taught me na He is the only provider and source na kailangan namin. And while I trust Him in my waiting, little did I know na He is working behind the scenes. Then my prayer is, if it is His will na makapunta ako sa Japan, dun ako sa will niya, sa plano niya sa akin. Then the yes came. An agency helped me na makapunta ng Japan. They provided the experience, work, and the money I can use sa pagpunta doon. At hindi lang yun. Pagka-uwi ko ng Japan, while I was working hard, forgetting the inheritance na pinag-pray ko sa Lord 3 years ago, the City Hall of my Papa's province called, and they're looking for me. He led me sa company na willing akong tulungan sa mga naiwang ari-arian ni Papa, and they are the ones who helped me talk to the people na kasama ni Papa before he died. I had a closure from his death and got freed from the sadness na cause ng pagkamatay niya. The Lord is truly faithful kung willing lang tayong makinig sa Kanya. Kung magtitiwala tayo sa Kanya. I thank Him kasi in every way, the evidence of His faithfulness is still visible. Even my church here in Japan is through His provision. He provided all my needs, lalo na spiritually. Through my spiritual family there sa Philippines and here in Japan. God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us. 1 Corinthians 12:6. So, ayun, napakaganda ng life testimony din ni Yes. Ate Emmy ko, no? Sobrang nakaka-inspire. Grabe din yung pinagdaanan na ito eh. At na-witness natin Oo, yan. na-witness Kasi namin ka-churchmate yun. namin Oo, siya. nakasama din namin siya sa youth and matagal-tagal din bago siya nakapunta ng Japan. So, kung siya siguro, di ko rin naisip yun eh, na makakapunta siya ng Japan. Oo. Basta, lagi lang din niyang pinagpipray nung mga time na yun. So, sabi niya nga, di ba, una, kumbaga, may mga ginawa silang plano, Oo, paraan. may sarili silang Oo, plans. para makapunta siya sa Japan. At siguro pinagpipray din niya kasi Oo, sabi niya oo nga, naman, oo. Lagi may din ang answer prayer naman kasi, si Lord na no. Oo. So, yun nga, hinadlangan muna ng Panginoon. And then, dumating sa point na, Na-realize niya na, wait, maghintay ka muna. Na meron akong sariling
process and plans for you. Parang ganun yung... Minsan kasi, ang Panginoon, tinitingnan din niya yung motive natin eh. Oo, tsaka yung Kung meron din siyang binibuild sa atin Oo, na character. Bago niya, patience, ganun. oo, bago niya ibigay sa atin yung yes niya dun sa mga prayers natin. So siguro, kasi nung time na yon ay hindi pa natin nun siguro kilala si Eme ko. Nung may mga ginawa silang kaparaanan ng mama Siguro, niya. maybe, oo. Oo, kaya, at hindi pa rin siya ganun ka, kumbaga yung relationship niya sa Panginoon ay ganun ka deep. Na doon din sa waiting period niya, doon niya, kumbaga doon na build yung relationship niya sa Panginoon. At nakalimutan na nga niya eh, parang hindi niya na ginugol yun na makapunta ng Japan para kasi yun daw yung sagot sa struggle nila, 'di ba? Financially, yun yung iniisip niya. So, then nakalimutan niya na, hindi na niya pinag-pray. And along sabi niya, 'di ba, along that waiting period, God is working pala behind the scenes. Behind the scenes, napakaganda rin nun, ano na... Nanilig siya ng Panginoon dun sa way na gusto ni Lord. Kung paano tutugunin ni Lord yung matagal na niyang prayer. Napakasarap naman nun. Kasi minsan hindi nga natin napapansin yun na meron palang Greater plan. pagkilo si Lord behind the scenes. So, laging may ganun. Lagi tayo may ganun sa mga situations natin in life na minsan nakafocus tayo sa kung ano yung sitwasyon natin in present. Pero hindi natin nakikita yung far ahead na meron palang plano si Lord na napakaganda. At saka minsan kasi, kapag nagpe-pray tayo, di ba may mga kaparaanan tayo, may mga sarili tayong kaparaanan, may mga sarili tayong idea. Na parang Kung ganun paano, gusto nating mangyari. kung paano mangyayari na tutugunin ni Lord yung prayer natin. O katulad nun, si Sister Emmy ko, nagpe-pray siya na makapunta sa Japan. Pero kahit nagpe-pray siya, meron siyang mga sariling kaparaanan na kung saan, hindi din in-acknowledge ni Lord yung mga paraan na yun. Kasi ang gusto ng Panginoon, siya yung gagawa ng paraan. Amen. At kasi kapag ganun di ba, wala kang iba na pasasalamatan kundi si Lord lang. Kasi nakita mo si Lord yung gumawa ng paraan. Amen. Totoo yun, ano. So, napakaganda talaga na kung talagang iisipin natin, nakakaiyak din talaga Oo, yung naiyak naging nga. testimony ng life ni Ate Em ko. Ang dami pa rin yung mga naging experiences na Oo. naging witness din talaga kami. Kaya sobrang natutuwa kami sa naging answered prayer ni Lord sa kanya. Yes. Na, ayun. Ngayon, nandun na siya sa Japan. And, Oo. Married na siya. Yes! So, congrats nga pala. Hi! Shoutout nga pala sa'yo. Thank you for sharing. Yes. Nakakasama din naman namin siya sa fellowship Yes. namin online. So, ayun. Trivia din pala, no? Engineer din nga pala to. So, Kaya lang nga, hindi na natapos. at least, engineer din. Naging ano siya, kumbaga kaya siya napunta dito sa church, dahil isa siya sa mga ka-schoolmate namin. At civil engineering student Oh, din siya that engineering time. course, oh. Kaya, ayun, na-invite nila Ima, yung iba namin ka-churchmate na nag-aaral din nun sa PUP that time. So, kaya namin siya nakasama. So, engineer din nga siya. So, ayun, no? I hope na-inspire po tayo sa mga Yes. narinig nating testimonies ngayon. And we encourage you guys to To also share your experiences if you have. pwede rin i-comment or contact us. Pwede niyo akong i-message. Oo. Kung kilala niyo ako. Kung pwede naman ay hindi na namin i-share yung name, yung experience na lang. Pero kung gusto niyo, pwede rin namin banggitin yung name. Oo. So, yun. So, ilagay niyo na lang dun sa inyong message na ipapadala sa amin kung gusto niyo bang banggitin yung pangalan niyo o Kung may mga hindi. ganun din ba kayong moment na nag-pray Yeah. kayo, sinagot kayo ni Lord ng yes, ng no, or ng wait. So, nawa sa mga susunod pa namin mga videos ay meron din kayong mga ma-share. And Yes. i-feature namin yan sa vlog. Yes. So, yan. Thank you guys. Thank you din, Meron- Sarah. Thank you. At meron pa tayong mga shoutout ngayon. Oo. Okay, shout out pala kay Maxine, kay Angeline Sales, kay Marvin De Belen. Shout out din kay Ralph Prosilio, kay Cornelia Silvestre, at kay G. Malik Silvestre. Thank you, God bless. For watching. Yes, don't forget to like, Share, share and subscribe, and also Bell. yung bell
Pakiclick Click yan. na rin para updated din. Yes, pakiclick kayo pag may mga bagong videos natin. Yes. Sa mga future vlogs pa, kung may mga song request kayo, pwede yan. Yes. So, Gagawa tayo ng pakiclick cover. yan. So,